Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang leadership and character ni Pangulong Marcos at ni VP Inday Sara. Makikita natin yung anong klaseng leader sila. Itong naharap sila sa challenge sa kanilang leadership o posisyon. Itong latest survey, both Pulse Asia and Publicus Asia, bumulusok yung mga ratings nila. Although mataas-taas pa rin yung rating, kaya lang ang laki yung pagbagsak. Si PBBM, 15 points or percent yung bagsak. So 65% na lang ang satisfaction rating niya. Si VP Sara mas mataas, 71%. Although bumulusok din siya ng mga around 14%. Okay, so ito. Ulitin ko ang character o yung pagiging leader na nasusubok yan kung mayroon ng bagyong dumating. Anong reaksyon, anong gagawin ng isang leader? Yung tinatawag namin na stability under pressure. Ang isang mahinang leader, pagdating na ng life and death situation, pag mahina siya, mataranta na. Sa amin, sa labanan, nako, pag ang isang opisyal hindi makadesisyon sa life and death situation, maraming mamamatay na sundalo. So, dito tayo sa pagbagsak ng rating. Unahin natin si PBBM. Tinanong siya ngayon. Anong response niya? Ganito. Ang sagot niya is, I understand it. Sabi niya. Nakikita ko yung awa. From his heart, naawa siya sa Pilipino na nagsasuffer dahil sa grabing inflation. Bigas, pagkain, fuel, lahat na. Kaya galit ang taong bayan. Kaya yung satisfaction rating niya bumulusok. Sagot niya, apologetic. I understand it. Sabi niya, that's why we are working very hard so that para magkaroon ng enough supply of food ang mga tao at saka yung kayang-kaya nila. Okay. So, there's nothing wrong sa sagot ng Pangulo. Although ang nakita ko doon yung mabait. Sobrang bait talaga ng Pangulo. And to me, ano yun? May negative implication kung leader ka ng bansa pag sobra kang mabait. Discuss ko mamaya, balikan ko. Punta muna tayo kay VP Sara. Bumulusok din ang rating niya. Not so much sa inflation, yung presyo ng bibilhin, but dahil sa controversial na paggamit niya ng confidential and intelligence fund. Okay. So, binabantayan ko yung response niya. Paano niya ito? Kasi, I am DDS. Duterte supporter ako. Kaya lang, personally, hindi rin maganda yung ginawa na in 19 days o 11 days, biglang cleaner ang confidential and intelligence fund. So, iba ang dating yun sa taong bayan. Kaya lang, depende sa response. Okay. Tahimik ang VP Sara, hinintay ko, paano niya sasagutin ngayon? Nung sumagot siya, nako, boom! Ang ganda ng dating. Pumunta siya sa Butuan City, in-invite siya ng PNP Regional Office number 13, guest speaker siya sa Police Service Day Anniversary, 122nd year. Tapos, nagkataon pa na tinaniman siya ng bomba sa opisina ng kaibigan nila na congressman. Mabuti na lang naagapan ng mga pulis. Hindi pumutok. Okay?
Kasi pupunta, magbibisita si VP Sara. So, naalarma ang mga tao dahil bakit taniman mo ng bomba ang Vice Presidente? Tapos, nung nagsalita na siya, ito, grabe, ang dating. Ito na yung leadership ng VP Sara. Sabi niya, makinig kayo. Yung mga kumokontra sa confidential and intelligence fund ay ayaw ng kapayapaan. At yung mga tao o grupo na ayaw ng kapayapaan, kalaban yan ng bayan. Nako, pumalakpak yung audience. Kahit ako, napabilib din ako doon. Yun ba ang, sa leadership kasi, dapat may timing, yung ganon, yung mga pronouncement. You project strength, power. Yan ang ating VP Sara. Ang laking, ang laking, yung karakter niya na naipakita niya, hindi siya nagpapasindak pagdating ng mga ganyang sitwasyon. So, mairelate ko nung mayor pa siya, ididemolish na ang mga squatter, kawawang mga squatter, tapos nagkasabay, may baha. So, unahin niya muna yung nabahaan. So, pinahintay lang muna niya yung sheriff. Pwede pa hintayin niya ako mga 1 or 2 hours. Pagdating niya, nagsimula ng demolition. Kawawa yung nagkagulo na. Nako, anong ginawa? Unexpected. Sinapak niya ang sheriff. Babae siya. Ano ibig sabihin nun? Strength in leadership. Yun ang gusto kong leader sa ating bansa. Hindi nagpapasindak. After that, pinapa-apologize siya. Kasi kakasuhan daw siya o i-dispar siya. Hindi siya nag-apology. Wala. I-dispar niyo ako, tanggalin niyo akong mayor. Basta, ginawa ko na yon. Yon. Doon ako bumilib. Mula noon hanggang ngayon. Saludong-saludo ako kay VP Inday Sara. Tapang, malasakit, commitment, sincerity, nandun na lahat. Balik tayo kay Pangulong Marcos. Ulitin ko, yung wanting to serve, okay yun. Kailang, if you want to serve, tapos presidente ka, na napalibutan ka ng mga, anong nakapalibot ngayon? Sorry to say this, napalibutan ng buhaya. Ang daming buhaya ngayon. Mga appointees. Tapos ang bait-bait mo pa, anong mangyayari sa ating bansa? Kaya, pati itong dalawa ng senador ang Senator Subiri, na nawagan na magsimula ng Pangulong magalit. Whip. Paluin mo na yung mga non-performing kabinete. Sino ba? Senator Nancy Binay. Na rin siya, nagreklamo niya. Sobrang bait ang Pangulo, magalit ka na. Pero pa, si Professor Carlos, nung NSA advisor pa siya, narinig ko sa isang interview na, wala, ang ating Pangulo, super bait. Kaya kung kami, yun ang napapansin namin. Halos hindi siya marunong magalit. Yan po ang weakness ng ating Pangulo. I-compare mo ka sa kanyang tatay, President Marcos Sr. Basically, mabait din ang Pangulong Marcos Sr. Kaya lang, matatag. World War II? Nako, Medal of Valor Awardee. Talagang dami niyang tama sa katawan, dami niyang labanan, ang dami niyang pinagdaan ng hirap, na-survive niya. Kaya tested by time itong Pangulong Marcos Sr. Kaya tignan mo, nung nagkakagulo na nung 1970s, diyan na, may NPA, komunista, mayroon pang secessionist dito sa Mindanao. Gusto nilang ihiwalay ang Mindanao. Plano lahat yan ni Joe Masison. Yan, Joe Masison,
Benigno Aquino Junior, tapos Normie Suare, plano nila yan para pabagsakin ang gobyerno ng Marcos Sr. Anong ginawa niya? Martial law. Yun ang strong leader. Kay Tatay Digong din, nung Marawi Siege. Nako, delikado yun. Nung 2017. Yung nangyari sa ISIS, Iraq at Syria. 5 years ang problema ng ISIS doon. Saka na lang nila na-resolve after 5 years. Sa atin, dahil sa strong leadership ni Tatay Digong, 5 months lang, wala na. Tapos ang problema sa Marawi. Yun po, leadership is stability under pressure. Kaya itong ating Pangulo, opinion ko lang ito, super malamya. Kaya yung PBBM, ito, nababasa ko lang mga comments. PP, bingi, PP, bingi, bulag, malamya. Sorry. Sana ang Pangulo, nandyan naman lang yung sincerity, maawain, dagdagan niya ng tapang. Ligwakin niya ng mga dapat ligwakin. Lalo na yung yes ma'am. Alam niyo na kung sino yung yes ma'am sa palasyo. Pag hindi niya kayang i-handle yung yes ma'am, wala. Bayan, babagsak muli.